si Sara Duterte, kapag yan sila ay naglaban sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas, halimbawa silang dalawa lang, yung sila lang dalawa talaga, walang ibang lalaban, halimbawa silang dalawa lang. Sa tingin niyo pipiliin ng tao si Sara? Hindi. Mas pipiliin ng tao si Bongo. Pagtiyatiyagaan ng tao si Bongo para lang hindi manalo si Sara. Yan po yun mga kaibigan ang mangyari diyan, 'no? Kapag naglaban ang dalawa, makikita niyo mas mananalo pa si Bongo kaysa kay Sara. Dahil at least mga kaibigan si Bongo makikita mo, mahinahon magsalita. Hindi nagbabanta na magpapatsugi. Gayong nasa loob ang kanyang kulo. Mga kaibigan, nasi-sense ko yan, nasa loob ang kulo niya. No? Pero at least, hindi siya ganoon kabrutal na nakala mo ay walang pinag-aralan na katulad ni Bibi Sara. Kaya pag naglaban ang dalawang yan, natitiyak ko sa inyo, mas pipiliin pa ng tao si Bongo. Dahil kahit papaano mga kaibigan, si Bongo ngayon ay may ginagawa. Samantalang si Bibi Sara ay nandoon. Halos kalahating buwan na namamasyal, nag-world tour at naninira sa ating gobyerno at naninira sa Pilipinas. Sabi nga niya, di ba? Nakapunta na daw siya, pumunta daw sila sa The Hague, pumunta sila sa Qatar, pumunta sila sa Australia, pumunta sila sa ibang bansa, pati sa South Korea. Sabi pa niya, sa lahat ng bansang napuntahan ko, wala sa kalingkingan ang Pilipinas. My God! Sa lahat daw ng bansang napuntahan niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. At ano pang sabi niya? Kasi wala daw ni isa ang nagsabi na, "Uy, ibangon natin ang Pilipinas." Oh. So sa sinabi niya, para na rin niyang inamin niya na ang tatay niya ay walang malasakit sa bansa at ang tatay niya ay hindi man lang ibinangon ang Pilipinas. Kasi yung tatay niya, natapos na 6 na taon eh. Si PBBM may 3 taon pa. So kung meron mang mga pagkukulang si PBBM sa 3 taon na nagdaan, maari niya itong bawiin at maari niyang ipa-improve sa 3 taon na natitira. May pag-asa pa, ibig sabihin. Samantalang si Duterte, tapos na yung 6 na taon niya. Kitang-kita na natin ang resulta. Wala. Bagsak ang Pilipinas. Baon tayo sa utang, 13 trillion ang iniwan ni Duterte. Nag-iwan pa ng 30,000 na EJK. Nag-iwan pa ng mga pogo, kabi-kabila ng mga high crimes, torturing, murdering, scamming, at lahat-lahat na. Nag-iwan ng napakaraming mga pangungulumbat, katulad na lang ng mga Parmali. Nag-iwan ng napakaraming masasamang bagay, katulad na lang ng mga missing sa bungero na ayun, lahat tsugi na. Nag-iwan si Duterte ng napakaraming problema. Napakamahal na bigas, 75 pesos pataas ang bigas dahil sa rice tarification law ni Duterte, na ngayon ay ginawa ni PBBM lahat ng kanyang makakaya para i-reverse ang lahat ng yan at para pagandahin ang ating agrikultura. Ngayon, meron ng 20 pesos na bigas. Saan ka pa? Kaya mga kaibigan, itong si Duterte, walang may pagmamalaki. Kung titingnan natin, may tama yung sinasabi ni Sara. Tama si Sara na sa mga nagdaang panahon, wala ni isang nagpabangon sa Pilipinas. Tama naman siya sa sinabi niya eh. No? Pero, naiinis lang ako, naiirita sa sinabi niya na sa lahat daw ng bansa na pinuntahan niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Doon pa niya talaga sinabi sa Korea, siniraan niya ng gusto ang Pilipinas sa South Korea. Grabe mga kaibigan, grabe ang pagkabangag ni Sara. Sobrang bangag. Bukod sa bangag, ay sira pa ang tuktok. Nandun ka, South Korea, sisiraan mo ang Pilipinas?
sasabihin mo na wala sa kalingkingan? My God! Anong klase kang tao? Pilipino ka ba? Eh, di wow, magpalit ka na ng citizenship mo. 'Di ba? Eh, pakita ko sa inyo, ang paninira ni Sara, sa Pilipinas. Wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Guys, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Okay. Mga taga-Europe, sa lahig, pumunta yung mga taga-Europe, pumunta kami sa Australia, pumunta kami sa Qatar, pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala kang date. Hanggang ngayon. Wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Dahil walang nagmamalasakit na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. Sa lahig. See? Kita nyo na? Narating niya mga bansa dahil pumunta siya sa Netherlands, Australia, madami siyang mga sinabi. Tapos yung sinabi niya yung ngayon naman dito sa inyo, South Korea. Wala sa kalingkingan ang Pilipinas. Grabe, manira sa ating bansa. Grabe. Vice Presidente ka ng Pilipinas, sisiraan mo ng ganyan ang Pilipinas? Masyado ka namang bangag. Grabe yung pagkabangag mo. Magpa-drug test ka nga. Sisiraan mo ng ganyan ang Pilipinas? Kita mo, nasa ibang bansa ka. Pumunta ka na sa China at doon ka na tumira. Huwag ka nang bumalik sa Pilipinas, hindi ka na kailangan ng mamamayang Pilipino dito. Okay na kami, presidente lang, tama na. Okay na kami kay PBBM. Total, hindi naman nararamdaman ang presensya mo as Vice President. Hindi namin nararamdaman, hindi nararamdaman ng taong bayan ang presensya mo as Vice President. Sanay na ang taong bayan na wala kaming Vice Presidente. Dahil kung magkakaroon nga lang ng Vice Presidente kung katulad mo lang, wag na. Wag na uwi. Wag na uwi. Wag na. Dito na lang kami. Tama na lang ang Pangulo. Kaysa magkaroon nga ng Vice Presidente, wala namang ginawa kundi ang manira. 'Di ba? Naninira lang. Yan, 'di ba? Panira lang siya, no? So, tingnan pa natin tuloy natin. Yeah. So ito guys, pagdating ngayon sa 2028, ang gagawin, ang patatakbuhin ng PDP laban na presidential bet ay si Bongo, hindi si Sara. Bakit? Hindi naman PDP laban si Sara di ba 2021 sinusuka nga niya yung PDP laban Ang PDP laban ay si Bongo. PDP laban si Bongo. Si Sara naman ay hindi. Di ba? Kahit noon, nung panahon ng eleksyon, isinusuka nitong si Sara Duterte ang PDP laban. Ayaw niya sa partido ng PDP laban, sa partido ng tatay niya. Anong sabi niya noon nung pinapatakbo siya doon sa PDP laban? Ang sabi niya, masyado daw magulo yung partido na yan. Sabi pa nga niya, ayusin niyo muna yung ayusin niyo yung partido niyo, ang gulo-gulo. Kasi guys, kaya magulo ang PDP laban. Magulo yung leader nila si Duterte. Magulo ang leader nila. Magulo ang pamilya ni Duterte. Kaya pati partido niya, magulo din, hindi niya maayos. Kaya ang nangyari sa bansa natin, pag alis na, kitang-kita mo, yung
resulta, magulo siya. Kaya ang bansa natin gumulo din, 'di ba? Gano'n talaga kapag ang leader magulo, magulo lahat. Oh, eh, ngayon ang leader natin maayos na lahat. Oo, maayos ang leader natin sa pamumuno. Kaya ang Pilipinas ngayon ay talagang maayos. Kita niyo, yung World Bank yung World Bank mga kaibigan ay hindi yan nakikipag-partner sa panahon ni Duterte. Pero ngayon sa panahon ni PBBM nakipag-partner ang World Bank para sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Diyan mo makikita na ang Marcos administration ay meron silang nakikita na maganda na ginagawa na umuunlad ang ating bansa. 'Di ba? Hindi nakipag-partner ang World Bank sa panahon ni Duterte. Inisnab nga nila 'yun, yung si Duterte. Pero ngayon si PBBM nilalapitan. World Bank mismo nandito at nakipag-partner. Siguro naman kung nanonood kayo ng presidential communications nandun, 'no? Yung, ang World Bank, nakipag-partner nandun sa ceremony, makikita niyo. At nandun nagsalita yung, executive ng World Bank at kung bakit sila nakikipag-partner ngayon sa Pilipinas dahil nakita daw nila ang Pilipinas ay isa sa fastest growing economy ng Asia. Ang halos lahat ng bansa ngayon ay nahihirapan financially, lumulubog ang ekonomiya, pero ang Pilipinas ay umaangat. 'Di ba? Yan ba yung sinasabi niyong bangag? Isang pangulo na merong direksyon, isang pangulo na pinaunlad ang ating bansa, isang pangulo na inayos ang sistema ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno. O saan ka nakakita ng ganyang klaseng bangag? 'Di ba? Oh, ano kayo ngayon, pahiya kayo, pahiya, 'di ba? Oh, so ito pa, okey, 'yan, si Bongo 'no, he is a PDP Laban's only bet kasi hindi naman PDP laban si Sara, 'di ba? Natatandaan niyo mga kaibigan, noong siya ay tumakbo ng Vice Presidente, guys, inadapt pa siya, inampon pa siya ni SMR. Inampon pa ni Speaker Martin Romualdez si Sara Duterte para lang makatakbo siya ng Vice Presidente. Kasi hindi siya makakatakbo as Vice Presidente dahil wala naman siyang partido. Wala siyang national party. Ang party ni Sara ay ugbong na pagbabago ng isang lokal. At hindi mo pwedeng gamitin ang hugbong ng pagbabago sa pagtakbo ng Vice Presidente kasi lokal lang yun local party. Kaya ang ginawa ni Speaker Martin para si Sara Duterte ay makatakbo, inampun niya sa kanyang naka-CMD, inampun siya ni Speaker Martin. Pagkatapos nung nanalo, mga kaibigan, walang walang utang na loob. Samantalang sa speech niya, sabi niya, lahat siya, dugo, pawis, luha, kay Speaker Martin yan. Maraming salamat. I'm grateful. Tapos hindi daw siya pinapabayaan. Busog daw siya palagi. My God. Pagkatapos ngayon, ano nang ginagawa niya? Sinisiraan na niya yung isang tao na malaki ang itinulong sa kanya. Na kung hindi dahil kay Speaker Martin, wala siya ngayon sa pwesto niya. 'Di ba? Yan mga kaibigan, si Sara Duterte ay isang napakalaking ungrateful. Wala sa kanyang utang na loob, no? Hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. Kahit man lang sana, kahit hindi siya tumanaw ng utang na loob, okay lang yun pero gawin na lang niya, wag na lang siyang manira kay Speaker Martin. Yun na lang ang gawin niyang parang out of respeto, utang na loob. Kasi mga kaibigan, tinulungan siya Kung hindi dahil kay Speaker, hindi siya magiging Vice Presidente. So dapat yun na lang ang ginawa niyang consideration.
na hindi na lang niya sana sinira si speaker. Pero wala talaga mga kaibigan, ungrateful at talagang bastos, no? Wala siyang nakikitang, yung nakaraan, no? Hindi niya nakikita yung tulong na ginawa sa kanya ni Speaker Martin, 'di ba? Napakabuting tao po ni Speaker Martin. Yan. So, mga kaibigan, sino kaya ang aampon kay Sara Duterte pagdating ng 2028? Sino kaya ang aampun sa kanya para siya ay makatakbo bilang presidente? Ay yung PDP laban isinusuka niya. So, tingnan natin kung makikiusap siya sa PDP laban, pwede ba ako na lang magpresidente diyan? Guys, si Bongo, si Bongo. Alam natin, si Bongo ang magiging standard bearer ng PDP laban, hindi si Sara. 'Di ba? Yan ang totoo mga kaibigan. So, yan po ang totoo, no? Hindi po tayo dito fake news, no? Okay. So, recall lang natin itong isang 2021 to, no? August 25, 2021, President Rodrigo Duterte and Senator Bongo should publicly own up to their supposed plans to run for top government posts in the 22 election. Davao City Mayor Sara Duterte said on Wednesday. Sara Duterte Carpio told Duterte and Go, her father's longtime aide, to stop using her in crafting their final decision for the upcoming polls. So ito po